Isang mapagpalang araw muli sa inyo lahat mga kababayan at welcome back. Welcome sa Robert Double B. Sa mga OFW po, kamusta kayo ha? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, okay? Ay alam po ninyo ha, ay ang dami po nating pag-uusapan sa ngayon sapagkat marami po tayong nababasa, na napapanood na mga balita, okay? Sa social media ha, maging sa mga mainstream media ha, ay akalain nyo ha, ay halos ang nabasa ko buong maghapon ay puro kabulastugan. Oo. Eh ito kasing dalawang magkapatid na Remulla sabi, di umano ito po yung nabasa ko sa isang post na sa Facebook. Sabi po dito Remulla Brothers tinanggihan ang 1 billion alok para takpan ang flood control case. Oh. Tinanggihan daw. Akalaan nyo ba naman kung maniwala ka kung hindi mo iisipin mapapawaw ka, wow iisipin mo na napakatuwid nito mga taong ito. Iisipin mo na sila ay napakalinis. Okay, kung maniwala ka sa kanilang kabulastugan, kanilang birada. Kaya lang naisip ko mga kababayan alok So ibig sabihin, bribery, may kaso yun. Bakit hindi pinahuli ng dalawang magkapatid na Remullas? Kaso yun mga kababayan. Di po ba? Bira mo 1 billion. Tapos ang susuhulan ay magkapatid na Remulla na nasa mataas na posisyon sa gobyerno. Isang ombudsman, si Boyeng, isang DILG secretary, si John Vic. Alam po nila yan. Alam po nila yan na yung sinasabi niyang alok o suhol, bribery, may katapat po yan na kaso. Bakit hindi pinahuli? Hindi nga nabanggit yung pangalan kung sino yung taong yun. Di ba? Kaya tayo po naghihinala na ito ay maaring itong isang palabas, para palabasin na sila ay malinis. Okay? Para palabasin na itong issue ito tungkol sa flood control ay wala silang tinatago. Hindi nila pinagtatakpan ang kanilang mga kaalyado. Yan po ating nababasa. Yan po ating yan po ang ating nababasa sa mga pangyayari ito. Kasi nga, biruin nyo hawak nyo ang pinakamataas o isang ang mataas na posisyon sa gobyerno. Sa inyo lahat ang resources para gawin ang nararapat doon sa tao na binabanggit na gustong manuhol. Paragutin, para makita ng tao ang katotohanan sa sinasabi ninyo. Para hindi kayo pagdudahan ng taong bayan. Lalo po naghinala ang tao sapagkat ganun lang, tinanggihan. Walang kaso. 1 billion yun, isipin nyo, 1 billion yun. Akala nyo ba naman sa taong bayan ay mga hindi nag-iisip Mangmang, Boyeng at John Vic? Ganun po ang ating nababasa lalo tayo naghihinala sa kanilang gimmick. Bawal yun Ikong ito nga si Boyeng, itong nag-post ng sinasabi na di umano siya ay nagkasakit. Di ba nag-viral yung post sa Facebook na sinasabi ay nagkasakit daw si Boyeng na hospital. Ngayon na balitaan natin na pinapahanap ni Boyeng sa NBI
itong tao na nag-post ng sinasabing siya daw ay na-hospital. Oh, ha? Yun nga mga kababayan Yun nga yun nga nagawa ni Boyeng na bigyan niya ng panahon para habulin yung taong na yun na nag-post tungkol sa kanya. Tungkol ito sa usapin ng pira ng taong bayan. Bakit? Ganun lang. Wag kami. Rimulya Brothers, wag kami. Wag po kami, sir. Nag-iisip kami. Hindi kami uto-uto. Ang bira kayo. Nagduda tuloy ko. Sus Maria. Nagduda tuloy ako, palabas lang ba yan? Ipakita nyo, hulihin nyo yung tao kung sino yon. Ipakita nyo sa amin, taong bayan. Okay? Malamang may video yan, malamang sa kung saan lugar yan. Ipakita nyo yung video. Pangalanan nyo kung sino yung taong yun. No? Baka may ituturo nyo Duterte. Bira kayo. Mga ganong usaping legal, corruption, mahalaga yan malaman ng taong bayan. Hindi puro kayo kabulastugan, Mr. Rimulya Brothers. Okay? Ito pa. Ito naman si Lacson, mga kababayan Sinabi di umano ni Lacson, ito nabasa ko rin ito sa isang post, no? Sabi ni Lacson daw, walang ebidensya na nagpapatunay na sangkot si Romualdez o Martin Romualdez sa corruption. Wala raw wala daw ebidensya. Baka naman ayaw ilabas o ayaw hanapin ng ebidensya. Baka ganun. Marami na nga tao nagsasabi doon marami na nga tao nang nagbanggit doon. Sino ba yun? Itong si Saldico. Binanggit. Si Gutisa. Binanggit din si Martin Romualdez. Si Saldico. Okay? Bakit si Saldico nakasuhan si Martin Romualdez? Hindi. Sinasabi wala daw ebidensya. Kung paano binabanggit ng mga witness, no? Itong si Saldico, ganun din si Martin Romualdez. Yun lang kay Gutisa Di ba? Sinasabi na nagdi-deliver sila ng mali-malitang pera sa bahay ni Saldico, bahay ni Martin Romualdez. Bakit si Saldico nakasuhan, si Martin Romualdez hindi? Si Saldico, tuta lang yun utosan lang yun Sino niloloko nyo? Sino niloloko nyo, Mr. Pampilo Lacson? Sabi ko sa inyo puro kabulastugan po ang ating nabasa ngayong araw. Okay? Ito naman si Soto Tungkol naman ito sa Cabral Files. Sabi dito sa isang post, listahan lang yan. Binasura ni Soto ang Cabral Files. Wala daw bigat. Ang bira ito. Nagtataka ako kung bakit hindi sila interesado na imbestigahan ito mga isyong ito. Gayong bilyon-bilyon, trilyon ang pera na nawala sa kaban ng bayan. Okay? Ang tanong ko, Mr. Senador Tito Soto, kung halimbawa doon sa Cabral Files na yun may Duterte, malamang may bisa. Malamang may bigat kasi may Duterte. Kaya lang doon sa Cabral Files, sabi nga ni Congressman Libisti, wala daw doon Duterte. Wala kasamang Duterte na may alokabol.
Kaya siguro, walang bigat. Hindi siya malaking issue. Para sa mga tao ito. Okay? ha? Ito mga kababayan kasi itong si Congressman Toby Chanco, actually ilang bisis ko na ito narinig sa kanya na binabanggit niya itong katagang ito na patungkol sa pagmi-meeting nilang apat, Saldico, Martin Romualdez, itong si Toby Chanco at si Pangulong Marcos. Nag-meeting daw sila. At doon sa meeting nila nabanggit, sabi daw ni BBM kay Martin Romualdez at kay Saldico, tinanong, Saldico, Martin, ilang bahay ba ang gusto nyong bilhin sa Forbes Park? Mas maganda po ito para exciting ito po ang video kung saan binabanggit ni Congressman Toby Chanco itong patungkol sa usaping pera. Napakalinaw po. Maraming business na po ito binabanggit ni Congressman Toby Chanco sa mga ibang nakaraang panayam sa kanya ng media. Kaya lang, dahil nga dito sa sinasabi ni Soto, ni Lacson, wala daw ebidensya, walang matibay na ebidensya para sangkot dito sa dalawa kay Romualdez, no? Atin po itong napapag-isipan na ipakita sa inyo mga kababayan bagamat sa ibang media viral na ito. Okay? Ito po ang sabi ni Toby Chanco. May sitwasyon nun. Eksaktong-eksakto. After lunch, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandito. Parang ganito, triangle. Ganito. May table dyan. So, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandyan ako. Ang una sabi niya, ilang bahay ba ang, Martin, kayo ni Shalby, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gano'ng karaming aeroplano, helicopter? That is the president's asking, Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gano'ng karaming caviar ang kaya nyo kainin, ilang Ferrari. Then tinuloy na niya. 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa. Dahil kayo ni Shalby, kinukuha niyo yung pera ng Congress. So he knew? Yun ang sinabi niya. Ang pangako ni Martin noon is, we will return it sa BICAM, which did not happen. Kaya lalo siyang nagalit noong January. Oh. That made us all silent, by the way. Okay, yan po Ayan na sinasabi ni Toby Chanco mga kababayan. Nilaglag po ni Toby Chanco itong si Martin Romualdez. At diyan po sa sinabi ni Chanco na yan, kung ating unawain, pinag-uusapan nila kung ilang bahay, ilang helicopter ang gustong bilhin ni Saldico at ni Martin Romualdez. At nabanggit ni Toby Chanco dyan, babawiin sa BICAM. Ibig sabihin, ay usaping pera ng bayan. Sabi nga, nagalit daw si Pangulong Marcos kasi nga hindi naman daw ginawa. Yung pinangako ni Martin Romualdez hindi naman tinupad. Alam po ninyo mga kababayan sa dami ng lumalabas na mga impormasyon tulad niyan, tapos sasabihin nito mga dabbercats nila, walang ebidensya, walang magpapatunay, walang bigat. Kaya ang mga tao tuloy nagdududa sa inyo na kayo ay nagtatakipan lamang. Kaya tuloy ang trust rating ni BBM negative, bagsak kasi nga kitang-kita ng taong bayan na kayo ay nagtatakipan lamang.
Tubi Chanko, nako, yari ka ha. Nilaglag mo. Ah. Nilaglag mo si Marta Romualdez. Tubi Chanko ha. Ha? Saldi ko oh. Ha? Kayo ha. Sige pa, tuloy nyo lang yan. Meron pa kayong 2 taon para gawin niyang pagtatakipan ninyo. At sa darating na 2028, pagkatapos ng 2028, sigurado ko na yung tinatago ninyo ngayon, lalabas yan, lalabas. Okay? Lalabas yan. Iyan po ay hindi papayagan ni BP Sara kung sakali siya ang maupo Hindi papayagan ni BP Sara na baliwala itong mga tinatago ninyo. Okay? Itong mga kabulastugan ninyo ngayon, hindi yan maitatago habang buhay. Lalabas yan. Tingnan ninyo, itaga nyo sa bato. Itaga nyo. Okay? Lalabas yan, lalabas. Mga tinatago ninyo. O ito mga kababayan kamakailan kasi, kamakailan, merong isang colonel, isang sundalo, ng ating nagangalang Munggaw, na nagpahayag ng kanyang saloobin. Sinasabi niya, siya daw po ay binabawi niya na ang kanyang suporta sa kanyang commander-in-chief na si Pangulong Marcos. Okay? After that, nabalitaan natin na parang tinanggal yata sa kanyang pwesto, sa kanyang posisyon. Okay? Mayroon pong pahayag itong si retired general, at siyempre isa ring abogado, na si Virgilio Garcia Reyes. Okay? Isa po itong retired lawyer. Retired soldier at lawyer. Okay? Ito po ang kanyang pahayag, mga kababayan. Panoorin po ninyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandang araw po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin itong si Colonel Odi Munggaw. Yung kanyang sinabi at kung ano ba ang repercussions ng kanyang sinabi. Hayaan po ninyong basahin ko verbatim yung kanyang message na pinadala niya privately in a group chat of Masons. In other words, meron pong unwritten rule that that is supposed to be between brothers only. Secret po yun hindi yun public. Okay, so this is what he said. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. May the peace and blessing and mercy of God be upon us all. Effective today, I, Colonel Odi Munggaw, O-10933 Infantry, MNSA, Philippine Army. With 34 years in active service, reaffirms my support to the Armed Forces of the Philippines and the state as mandated by the Constitution. As a Filipino, I am respectfully withdrawing my personal support to Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as Commander-in-Chief and govern the Filipino people as a nation. Sa group chat po ito ng mga Mason, pinadala. Okay, it was not public. The first thing I did was ask, tanong mo nga, tignan mo nga, sabi ko kung nasa wall ni Colonel Odi, yung kanyang declaration. If he intended this to be a public declaration. Hindi po. It's a private message among brothers. It's a personal expression guaranteed by the Constitution. Okay? So, ang tanong po is,
Did he thereby commit a crime? Did he violate any armed forces regulation? Sa akin pong pananaw, no. Sabi ko nga po kanina, it is a personal expression guaranteed by the Constitution. Kanya lang po yun eh. While reaffirming his loyalty to the Republic and to the Armed Forces of the Philippines, he is withdrawing his personal support to a person na sa kanyang pananaw ay wala ng moral ascendancy to lead us all. Marami po kasing issues kay Presidente, ayaw niyang harapin ng tumbukin niya talaga. Number one, nagda-drugs ka ba o hindi? Pa-hair follicle ka tapos ang usapan. Mastermind ka ba ng nakawan? Okay? Mastermind ka ba ng nakawan? May kinalaman ba yung pinsan mo? Harapin mo. May allegations eh. May allegations against your cousin. And to yourself, Mr. President. Harapin nyo yun. Take them to court. Doon sila magpaliwanag. Do not brush aside evidence. Hindi po totoo na walang bisa ang statement ni Saldico. Mabisang-mabisa po yun. It stands. Kaya nga po negative trust rating nyo overall. Pero dito po sa NCR, negative 8 po kayo. That is a manifestation, very clear manifestation of loss of trust of the Filipino people sa iyo. The only way to regain it, face the issue. Yes, you have to face the issue. Yung po sinabi ni Gutesa, corroborated by the statement of Saldico, lahat po yan, totoo. Yung statement po ng pinsan mo, yes. All of this, ito po ang mga basihan sa aking pananaw kung bakit sinabi ni Colonel Bungaw na wala na akong tiwala sa Pangulo, I do not support him anymore. At dahil po sa maling pag-aakala ng mga nangaka-uniforme na hindi sila pwedeng maglahad ng kanilang sariling personal na opinyon, ng kanilang paglahad ng kanilang suporta, eh hindi po natin alam kung gaano karami yan, kung gaano kalawak. Pero tandaan po ninyo nung nakaraang eleksyon, talo ang mga kandidato ng administrasyon sa uniformed personnel. That in itself is a declaration of trust, of support. Yan. Ito lang po ang sabihin ko sa inyo. Si Colonel Odi Mungaw, kung inyong dinitine, hindi po yan sumuko, yan ay nag-report for work, report back for work kasi naka second break po yan sa Christmas break. So when he reported back for work, he did not surrender. It was not surrender, it was reporting back for work. At kung siya po ay inyong dinitini ngayon, do not forget, he has the right to remain silent. He has the right to counsel of his choice. And if he cannot afford one, he should be provided with a lawyer. And never forget that if he is now under custodial investigation, if he is under detention, if he is being detained and is undergoing custodial investigation, he has the right to be assisted by counsel all the time. Anything you get, any evidence you secure from this investigation you are conducting internally, tandaan po ninyo, is going to violate Republic Act 7483. Matindi po ang penalty ng RA 7483. So you better do it right because the repercussion will be personal to those who are detaining him, to those who are violating his rights. Bigyan po ninyo ng pagkakataon. Hindi naman po nagkasala, wala naman po siyang crime. Wala rin po siyang violate. Ang may nag-violate po yung brother Mason namin na nagkalat ng private message na yan. Alright? So, hindi po ninyo malalaman dahil kinikitil ninyo yung karapatan. Huwag po ninyo sabihin ang armed forces is sui generis because will not allow you to violate constitutional rights of every citizen.
Naka-uniforme man po ang sundalo, ang pulis, lahat ng uniform personnel, they remain a Filipino and they remain covered by our Constitution. They have rights. Those must be protected. Those must be at all times be honored. Kaya po, tandaan ninyo, any evidence you have pursuant to a custodial investigation without the lawyer of his choice, without assisting him, they are not admissible in evidence and therefore you cannot sanction Colonel Mongao. Yun lang po, may 2 cents worth. Maraming salamat po sa inyong lahat.